ang dalawang taong magkarelasyon ay pinagbuklod ng kasal ay mas nagtitibay daw ang pagmamahalan. Kasi syempre ang bawat isa na lang ang madalas na pwede nilang gawing sandalan at hugutan ng lakas sa mga oras ng isa sa kanila ay pinanghihinaan ng loob. Ang sulat na natanggap natin at babasahin ngayon ay mula sa ating kabarangay na si Enrico, isang lalaki na minsang umasa na mapansin ang kanyang minamahal kahit na ito ay may karelasyon ng iba. Hanggang sa dumating ang pinakahihintay niya at nagawa siya nitong piliin at mahalin sa huli. Kaya lang hindi lahat ng taong pinili at pinakasalan ay nagiging masaya kaagad. Dahil hindi niya inaasahan noon na iba't ibang klaseng kirot pala ang mararanasan at matatanggap niya mula kay Wena. Mga pananakit na pilit niyang pinagsawalang bahala. Hanggang sa unti-unti na siyang nauubusan ng pasensya at madamay pati na ang nararamdaman niyang pagmamahal para dito. Gusto mo na bang malaman ang kwento ni Enrico sa piling ng kanyang mahal na asawa? Handa ka na bang mainis at maiyak sa kwento ng buhay niya? Minsan ka na rin bang nasaktan ng pisikal ng mahal mo? Si Enrico kaya, hanggang kailan niya kayang tiisin ang pananakit ng asawa niya? Dumating kaya ang oras na tuluyan ng maglaho ang pagmamahal niya para dito? Matupad kaya niya ang kanilang pangako sa kanilang kasal na panghabang buhay na pagsasama at pagmamahalan? O tuluyan din siyang bumitaw sa huli? Malalaman natin kung ano ang naging desisyon ni Enrico dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, kapag nagmahal ka raw ng isang tao, matatanggap mo ang lahat ng tungkol sa kanya pati na ang ugali niya. Tatanggapin ang kahinaan, kapangitan ng ugali at lahat ng negatibo sa kanya. Pero dapat nga ba natanggap lang tayo ng tanggap o mas dapat na tulungan din natin silang magbago? Magandang araw Papa Dudut at sa mga kabarangay nating nakikinig ngayon. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Enrico. 38 years old, taga Bulacan at nagtatrabaho sa isang bangko. Napasulat ako hindi lamang para magdrama sa tanghaling ito, kung hindi para makapag-iwan din ng aral itong kwento ko sa mga taong minsan ay naging kagaya ko. Kung ano man ang ibig kong sabihin sa kagaya ko ay malalaman nyo rin sa iba pang parte nitong sulat ko. Ako yung tipo ng lalaki na pagdating sa relasyon ay palaging seryoso, Papa Dudut. Kaya nga ilang beses lang ako nagkaroon ng girlfriend noon. Kasi pihikan din talaga ako sa babae. Minsan talaga nakakainis yung pagiging wrong timing ng pagtibok ng puso ko. Kasi naman sa dinami-rami ng babaeng nakilala ko, sa isang babaeng may karelasyon ng iba pa ako, nagkagusto, Papa Dudut. Wena! Hindi ka pa pala nakakasakay? Nauna ka mag-out sa akin sa opisina. Oo, ang hirap kasing sumakay ng taxi. Rush hour na kasi. Lika, sabay ka na sa akin. Naku, hindi na. Ayos lang ako, Enrico. Ayoko rin makaabala pa sa biyahe mo. Di ka na. Kasi hindi naman out of the way yung subdivision yung sa tinutuluyan ko. Naihatid na kita dati. Noon lumabas tayo kasama ng ibang kaopisina natin, di ba? Kaya tansyado ko na. Promise, hindi ka nakakaabala. Ay, sige na nga. Mukhang mahihirapan talaga akong kumuha ng taxi eh. Bakit pala wala kang sundo ngayon? Napansin mo rin pala. Oo, kasi di ba malapit lang din naman dito yung pinagtatrabahuan ng boyfriend mo. Nakwento mo yun dati nung nagkasabay tayo mag-lunch. Malapit lang kasi talaga siya. Sa kabilang building lang siya halos nag-oopisina. Pero ayun, nag-away na naman kami nung isang linggo kaya hindi niya ako sinundo. So kapag nag-aaway kayo, hindi ka talaga niya sinusundo? Kailangan na suyuin ko muna siya para kausapin niya uli ako. Ano bang pinag-awayan niyo at kailangan na ikaw pa ang sumuyo sa kanya?
Naku, pasensya na. Medyo personal na ata ang tanong ko. Kung ayaw mo sagutin, ayos lang naman. Carry lang yun. Lagi naman talaga kami nag-aaway ng boyfriend ko. 60th birthday kasi ni Mama last Sunday. Medyo malaking celebration yun at dapat magkasama kaming pupunta sa bahay. Kaya lang, hindi siya dumating kasi nagyayaraw ng basketball yung mga kababata niya. Ibig sabihin, mas pinili niya na sumama sa basketball game na yun kaysa pumunta sa usapan niyo? Ganun na nga. Kaya sumama rin talaga ang loob ko kasi matagal na naming usapan na pupunta siya sa birthday ni Mama. Hindi ko tuloy alam kung paano ako magdadahilan nun kay Mama nung hanapin siya sa bahay. At pagkatapos nun, hindi pa ulit kayo nag-usap? Oo, kasi naiinis talaga ako sa kanya eh. Kapag family gathering sa kanila, palagi akong present. Pero kapag sa pamilya ko, palagi naman siyang walang oras. Ay, ilang araw ko na nga rin siyang tinitiis na hindi i-text kahit na namimiss ko na siya. Yung boyfriend mo naman pala may kasalanan kung bakit kayo nag-aaway. Bakit kailangan na ikaw pang manuyo sa kanya? Eh kasi nga, ganun siya. Hindi siya ang gumagawa ng first move para magkabati kaming dalawa. Makikipagmatigasan pa talaga yun sa akin hanggang sa ako na lang din ang sumuko sa huli. Ano ba yan? Ang lungkot naman itong topic natin. Ikaw ba, Enrico? Kamusta naman ang love life mo ngayon? Wala akong girlfriend, Wena. Talaga? Akala ko girlfriend mo yung isang kaopisina natin na palagi mong kasama. Si Berna? Oo, siya nga. Hindi ko girlfriend yun. Palagi lang siya nakadikit sa akin pero wala kaming relasyon. At mas lalong hindi ko siya nililigawan. Okay. Akala ko talaga may relasyon kayong dalawa kasi madalas kayong magkasama. Imposible yun kasi may iba akong gusto. Ayun na nga lang, hindi ko masabi na gusto ko siya kasi nahihiya ako. Saka ayoko masira yung friendship naming dalawa. Papadudot nauna ako ng 2 taon kay Wena sa trabaho namin. At mula nang pumasok siya roon at maging katrabaho ko siya, ay nakaramdam na kaagad ako ng espesyal na pagtingin para sa kanya. Pero nang malaman ko rin na may boyfriend na pala siya, hindi na ako sumubok na pormahan siya. Ayoko rin naman kasing makasira ng isang relasyon noong una. Kaya kontento na lamang ako sa pagiging close naming dalawa. Mabait si Wena, simple lang, manamit pero magandang mukha kahit na walang makeup. At naiinis ako kapag naririnig ko mula sa katrabaho namin na madalas nilang nakikitang umiiyak si Wena nang dahil sa boyfriend nito. Madalas kasi na nag-aaway ang dalawa at napapansin kaagad namin yon kapag pumapasok si Wena sa opisina na mugto ang kanyang mga mata. Narinig ko rin mula sa mga katrabaho namin na may pagkababaero pala ang boyfriend ni Wena. At isa yon sa mga madalas nilang pagtalunan, papadudot. Wena, ayos ka lang? Oo. Okay lang ako. Bakit ka umiiyak? Wala lang to, Enrico. May problema ka ba? Sorry ha, hindi ko na napigilan ng sarili ko lapitan ka nung makita katang umiiyak dito sa pantry. Ayos lang. Hindi ko na rin naman kasi napigilan ng sarili ko na umiyak. Ano bang nangyari? Si Ariel kasi, yung boyfriend ko, hindi siya nagre-reply sa mga text at chat ko. Kaya naisipan kong buksan yung Facebook niya kasi alam ko yung password. Tapos nakita ko sa messenger niya na may ibang babae pala siya. Ano? May kalandian siyang mga babae sa messenger niya. Mga babae? Ibig sabihin hindi lang isa? Oo. 3 silang magkakaibang babae na nilalandi niya habang kami pa. Tapos nabasa ko rin doon na hindi pala talaga basketball game yung pinuntahan niya nung birthday ng mama ko. Nakipagkita siya sa isang babae sa loob ng apartel. Grabe naman yung boyfriend mo, Wena. Ewan ko ba? Hindi ko na talaga maintindihan kung saan ba ako nagkulang sa kanya eh. Binigay ko naman ang lahat.
sana kaming lahatin, Wena. Hindi lahat ng mga lalaki pare-pareho. Meron lang talaga mga gago kagaya ng boyfriend mo. Mga lalaki hindi marunong makontento sa karelasyon nila. Pero bakit ba nila ginagawa yun? Bakit kailangan pa nilang manloko? Nakita ko sa messenger ni Ariel, sinasabi niya na single siya at walang magagalit kapag nakipag-date siya. Bakit ba may mga lalaki na mahilig mangolekta ng babae? Gago nga kasi kaya hindi marunong makontento. Alam mo, Wena, hindi naman sa nakikialam ako sa relasyon nyo o sa mga desisyon mo sa buhay. Pero mabuti pa talaga kung makipag-break ka na lang sa Ariel na yan. Pero hindi ko kaya. Mahal ko siya, Enrico. Kahit nilolokot, ginagawa ka na niyang tanga? Pwede pa naman siguro namin pag-usapan to at ayusin ang lahat. Siguro naman ako napipiliin niya sa huli. At plano mo pa talagang ayusin ang relasyon yung dalawa? Hindi mo naman kasi ako naiintindihan eh. Hindi talaga kita maiintindihan. Kasi kahit kailan, hindi ko hayaan ang sarili ko na lokohin ako at gawing tanga ng ibang tao. Okay lang sana kung ito yung unang beses na niloko ka niya. Pero hindi naman, diba? Sinabi mo sa amin noon ng mga kaopisina natin, ilang beses mo nang nahuling may ibang babae ang boyfriend mo. Pero lahat naman ng tao kayang magbago, di ba? At hanggang kailan mo naman paniniwalaan ang sarili mo na magbabago talaga yung gago mong boyfriend? Wena, alam ko nakakapanghinayang ang ilang taon na relasyon nyo ni Ariel. Pero mas manghinayang ka sana sa mga oras na masasayang mo na kasama siya. Tandaan mo, hindi ka pinanganak ng mama mo para paulit-ulit na lokohin at gawing tanga ng isang lalaki. Aray, ang sakit naman ang mga sinabi mo. Pasensya na, hindi na ako nakapagpreno masyado. Ayoko lang kasi na patuloy mo pang gawing kawawa yung sarili mo. Maganda ka, Wena, at sobrang bait mo. Kaya sigurado ko na may iba pang magkakagusto sa'yo. Yung lalaki na kaya kang alagaan at mahalin ng totoo. At yung pahahalagaan ng relasyon at pagmamahal mo para sa kanya. Papadudot pagkatapos ng mga sinabi at payo kong yon kay Wena ay halos umiyak siyang nagpasalamat sa akin. Yumakap pa nga siya noon at sinabi na maswerte siya na may isa siyang kaopisina at kaibigan na kagaya ko. Sinabi ko naman sa kanya na basta kailangan niya ng tulong, payo at makakausap ay palagi niya akong maaasahan. Na palagi akong magbibigay ng oras para sa kanya. Sa totoo lang, Papadudot, nagsisimula na ring lumalim ang espesyal na pagtingin na meron ako para kay Wena. Lalo na noong nakita ko kung paano siya magmahal at kung paano siya nagpakatanga sa lalaking hindi naman siya pinapahalagahan. Hindi naman sa ganun yung tipo ko ng babae, sadyang humanga lamang ako sa katatagan niya at sa pagmamahal niya para sa boyfriend niya ang si Ariel. Kaya nga naisip ko na napakaswerte na maging girlfriend si Wena. At hiniling ko rin na sana ay hindi na sila magkaayos pa ni Ariel. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, alam ko na may pagka-selfish ako sa part na gusto ko na tuluyan ng matapos ang relasyon ni Wena at Ariel. Pero kasi ayoko na talaga sanang bumalik pa sa lalaking yon si Wena. Hindi niya deserve ang ilang beses na lokohin at saktan. Kaya lihim akong natuwa nang malamang ko na nag-decide na si Wena na tapusin na ang lahat sa kanila ng manluloko niyang boyfriend. Doon kami mas lalong naging close ni Wena. Marami pa akong nalaman tungkol sa kanya at mas nakilala ko pa siya. Dahilan yon para mas lalo ko rin siyang magustuhan. Hindi nga nagtagal ay naglakas loob na rin akong manligaw sa kanya, Papadudot. Ginawa ko ang lahat para makuha ko ang tiwala at pagmamahal niya. Pinakita at pinaramdam ko sa kanya na hindi ko siya sasaktan. Na mas mamahalin ko pa siya sa paglipas ng mga araw. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan ng panliligaw ko, sinagot na rin ako ni Wena, Papadudot. Buti walang traffic ngayon, no? Oo nga eh, kaya hindi nakakapagod mag-drive. Saan kaya masarap mag-dinner? Nagugutom na kasi ako eh.
Nakakagutom naman kasi talaga yung mga pinaayos sa ating paperworks kanina sa opisina. Biskuit na nga lang kinain ko sa lunch break ko para makabalik lang kagad sa trabaho. Ako naman, nakapagpuslit pa ako ng cup noodles sa workstation kanina. Grabe. Kaya pala may amoy seafood malapit sa pwesto ko. Sa'yo pala yun? Oo, gutom na kasi ko. Alam mo naman na hindi ako nakakakilos ng maayos kapag nalilipasan ako ng gutom. Alam mo bang lalo akong nagutom nang maamoy ko yung noodles mo? Gusto nga rin sana kitang alukin, kaya lang baka mahuli na ako ng supervisor natin. Alam mo naman na bawal ang pagkain sa loob ng opisina. Kape lang ang pinapayagan nila sa loob. Bawal pero nagpapasok ako ng pagkain. Minsan lang naman yun kapag nakakapagod at nakakagutom talaga yung mga ginagawa natin sa opisina. Parang gusto ko tuloy ng lechon kawali ngayon. Sakto! Kasi may alam akong kainan na may masarap na lechong kawali. Doon na lang tayo dumiretso. Doon na tayo mag-dinner. Oh, may nagchat sa cellphone mo. Mamaya ako na lang babasahin. Nagda-drive pa ako eh. Okay lang ba kung ako na lang ang magbasa? Kasi baka importante itong message na na-receive mo. Sige, ayos lang naman. Si Berna pala tong nag-chat. Tinatanong niya kung nakauwi ka na raw. Okay, mamaya ako na lang siya re-replyan. Oy Enrico, sabihin mo nga sa akin ang totoo. Nilaloko mo ba ako? Ha? Saan naman ang galing yung tanong mo, Wena? Sagutin mo na lang kasi. Nilaloko mo ba ako? Nang bababae ka na ba? Wena, kumalma ka nga muna. Wala akong ginagawang masama. Wala, pero nagchat-chat tong Berna na to sa'yo? Akala mo hindi ko alam yung mga ganyang galawan mo, Enrico? Na kapag alam niyang nakauwi ka na, saka kayo magtatawagan na dalawa, di ba? Wena, hindi totoo yung sinasabi mo. Hindi kita niloloko. Wala kaming ginagawang ganyan ni Berna. Baka kaya siya nagchat kung nakauwi na ako kasi baka may tatanong siya tungkol sa papers na tinrabaho namin kanina. Papers mo mukha mo. Ang sabihin mo, pareho niyong tinatrabaho ang isa't isa. Manloloko ka! Manloloko ka, Enrico! Manloloko ka! Aray! Wena! Ano ba? Huwag mo ako hampasin, nagdadrive ako! Baka maaksidente tayo! Ang sabi mo, hindi mo ako lolokohin. Pero ano tong ginagawa mo sa akin? Manloloko ka rin, Enrico! Manloloko ka! Wena! Sabi na tama na! Ano ba? Ayan! Muntik na tayo maaksidente dahil dyan sa pagwawala mo! Mabuti na lang at naitabi ko kagad ito sa sasakyan. Ano ba kasi problema mo? Hindi naman talaga kita niloloko. Wala kaming kahit anong masamang ginagawa ni Berna. Kaya pwede ba? Tigilan mo na ang pag-iisip ng kung ano tungkol sa akin o tungkol sa aming dalawa. Wala akong pakialam sa inyo! Magsama kayo kung gusto mo! Papadudot medyo nahimasmasa na si Wena nang muntik na kaming bumangga noon sa isang poste. Mabuti na lamang at walang masyadong sasakyan sa kalsada dahil kung hindi baka tuluyan na kaming naaksidente. Doon ko pinaliwanag sa kanya na wala naman talagang mali siya ang chat na yon sa kanya ni Berna. Na tungkol lamang sa trabaho ang gusto nitong sabihin sa kanya. Papadudot isa rin sa mga naging issue ko talaga sa relasyon namin ni Wena noon ay yung pagiging silosa o tamang hinala niya. Nung una naisip ko na normal lamang yon dahil galing siya sa isang relasyon na nasira dahil sa panloloko. Kaya lang habang tumatagal, mas lalo siyang lumalala. Halos karamihan sa mga babaeng kaopisina namin na kumakausap sa akin ay pinagseselosa niya. At may mga oras na nasasaktan na niya ako ng pisikal. Pero dahil mahal ko siya ay pinilit ko na lamang siyang inunawa, Papadudot. Wena, sorry, ngayon lang ako nakarating. Sobrang traffic kasi rin sa dinaanan ko. Ayos lang. Hindi naman ako nainip sa paghihintay dito sa restaurant. Grabe, may 30 minutes tuloy kita na paghintay. Pasensya na talaga ha. Okay lang yun, Enrico. Minsan lang naman ako maghintay sa'yo kasi nga sa mga date natin, palaging ikaw ang nauuna. Naka-order ka na ba ng pagkain natin? Oo, nagutom na kasi ko kaya mga heavy meal yung in-order ko para sa ating dalawa. Baka dali na rin ng waiter yun dito. Sana okay lang sa'yo yung mga in-order ko kahit maaga pa para sa dinner.
Ayos lang sa akin kasi gutom din naman ako. Bakit nga pala bigla ka nakipagkita sa akin ngayon? Wala lang. Namiss lang kita kaya bigla kitang tinawagan kanina. Tong girlfriend ko naglalambing na naman. Akala ko nga hindi ka pwede ngayon eh. Pasensya ka na kung bigla na lang akong tumawag sa'yo kahit bukas pa tayo dapat magkikita. Alam mo naman na palagi ako may oras basta para sa'yo. Kaya nga mahal na mahal kita, Enrico eh. Palagi mong pinaparamdam sa akin na mahal mo ko. Siyempre, ganun talaga. Tutuparin ko ang lahat ng pangako ko sa'yo mula nung araw nang sagutin mo ako. Ang swerte ko talaga sa'yo. Ang swerte rin siguro ng magiging anak natin dahil ikaw ang daddy niya. Mas maswerte siya kasi ikaw ang mami niya. Pero teka, bakit pala bigla mo napasok sa usapan ng pagkakaroon ng anak? Bakit? Ayaw mo pa ba na magkaroon tayo ng anak? Hindi naman sa ganun. Nagtataka lang ako kasi hindi pa naman natin masyadong pinag-uusapan ng tungkol sa bagay na yan. Siguro hindi ako yung gusto mong maging nanay ng magiging anak mo, no? Grabe naman magtampo tong girlfriend ko. Oh. Siyempre, wala na akong ibang gusto mapangasawa kundi ikaw lang, Wena. Kung pwede nga lang na pakasalan na kita bukas, gagawin ko eh. Talaga? Pakakasalan mo ako? Oo naman. Kasi ikaw lang ang babae na gusto kong makasama sa habang buhay. At maging nanay ng 10 anak ko. Grabe ka naman sa 10. Ngayon nga lang na isa pa lang tong nasa tiyan ko, medyo nahihirapan na ako eh. Ano pa yung 10 anak na sinasabi mo? Anong ibig mo sabihin na may isa nang nandyan sa tiyan mo ngayon? Hindi mo pa rin na-gets? Teka, totoo ba? Totoo ang alin? Buntis ka, Wena? Magiging tatay na ako? 2 linggo na kasi akong delayed kaya nag-pregnancy test ako kanina. At positive ang lumabas na resulta. Magiging tatay ka na, Enrico. Magiging mga magulang na tayong 2. Grabe, hindi ako makapaniwala. Magiging tatay na talaga ako. Magiging tatay na ako, Wena. Pangako, pakakasalan kita sa lalong madaling panahon. At sisimulan na natin ang isang masayang pamilya. Ikaw, ako, at ang magiging anak natin. Mamahalin ko kayo na sobra. Magiging mabuting asawa at tatay ako sa inyo ng anak natin. Pangako ko yan sa'yo. At tutuparin ko ang lahat ng yan, Wena. Papadudot, hindi ako makapaniwala nang sabihin sa akin ni Wena ang tungkol sa ipinagbubuntis niya. Sobrang saya ko talaga noon na parabang halos sasabog na ang dibdib ko. Ganon talaga siguro kapag nalaman mo sa unang pagkakataon na magiging isang ganap ka ng magulang. Walang mapaglagyan ang tuwa na nararamdaman mo sa sarili mo. Bonus pa na si Wena na talaga ang babaeng gusto kong makasama sa habang buhay. Kumbaga siya na talaga ang babaeng gusto kong pakasalan at maging nanay ng mga anak ko. Kahit halos mag-iisang taon pa lamang ang relasyon namin. Sigurado na ako sa nararamdaman ko para sa kanya. Binanggit ko naman kanina na palagi akong seryoso pagdating sa mga nakakarelasyon ko. At nang mga panahon na yon, si Wena talaga ang pinakasineryoso ko sa lahat. Sa kanya ko lang nakita ang sarili ko na lumagay sa tahimik na buhay. Sa kanya ko lamang naramdaman yung sobrang saya sa dibdib ko, lalo na sa tuwing magkasama kaming dalawa na bumubuo ng mga pangarap namin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, pagkatapos kong samahan si Wena na makapagpa-check up sa doktor ay kaagad na kaming nagplano ng kasal naming dalawa. Yun din kasi ang gusto ng mga magulang ni Wena, ang makasal kami bago siya manganak. Wala namang naging tutol ang pamilya ko kasi naman nasa tamang edad na kami ng girlfriend ko. At pagkatapos lang ng 1 buwan na preparasyon ay nagpakasal na kami sa huwes. Simpleng kasalan pero sobrang sayang alaala na kahit kailan ay hindi ko makakalimutan, Papa Dudut. Lalo na nga nang magsama na kami sa isang bahay ng misis ko. Kahit palagi naman kaming magkasama at nagkikita sa trabaho, iba pa rin pala yung kasama ko na siya sa bahay bilang asawa ko. Sobrang gaan at sarap sa pakiramdam.
At habang lalong lumalaki ang tiyan ng asawa ko, mas nai-excite ako na gumising sa umaga at pagsilbihan siya. Gusto ko kasi na maramdaman niya na tinutupad ko ang pangako ko sa kanya. Napapaligayahin ko siya at pagsisilbihan sa lahat ng oras. Kaya lang Papa Dudut, 2 buwan bago ang kabuwanan ng asawa ko ay aksidenteng nahulog sa hagdanan si Wena. Nagluluto ako noon sa kusina nang makarinig ako ng kalabog ay kagad ko siyang pinuntahan. Nagulat na lamang ako nang makita ko siyang wala ng malay at may dugo sa kanyang mga hita. Kagad ko siyang dinala noon sa ospital. Kaagad ding nailigtas ng doktor ang buhay niya. Pero hindi ang buhay ng magiging anak sana namin ni Wena, Papa Dudut. Wena, gising ka na pala. Oo, medyo kanina pa. Nakausap ko kasi nurse kanina sa labas nitong kwarto mo rito sa ospital. Ang sabi niya, tulog ka pa raw. Kaya dahan-dahan akong pumasok dito sa loob. Akala ko kasi aabutan pa kitang tulog. Hindi lang ako umimik nung sinubukan akong kausapin ng nurse kaya akala niya siguro tulog pa ako. Ganun ba? Tumawag nga pala sa akin ng parents mo kanina. Sabi nila, mamayang tanghali na lang daw sila pupunta dito. Hindi naman na nila ako kailangang puntahan uli kasi madi-discharge na naman ako, di ba? Nag-aalala pa rin sila sa'yo, lalo na ang mama mo. Kaya gusto ko pa rin nilang samahan. Wala naman silang mapapala sa pagdalaw-dalaw nila sa akin dito. Hayaan mo na silang pumunta rito kasi gusto ko lang ulit nilang makita. Ano nga palang gusto mong kainin? Hindi ako kakain. Kailangan mong kumain, Wena. Hindi ako kakain kasi wala rin naman akong gana. Meron akong pansit dito na nabili ko sa kantin kanina. Meron din ditong kanin sa adobong manok. O gusto mo na magtinapay na lang muna? Sige, kahit ito na lang muna tinapay ang bubuksan ko. Gusto mo ba ng kape? Meron akong dala rito, medyo mainit pa to. O, ilalapit ko na dyan sa'yo para naman… Enrico, ano ba? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Ayokong kumain! Ayoko! Hindi ka ba makaintindi? Wena, kailangan mo lagyan ng laman ng tiyan mo. Wala nga akong gana eh! Paano ko gagawin yung sinasabi mo? Pero kailangan mo nga pilitin na kumain. Kailangan mo magpalakas. Para saan pa? Wala na rin naman ng baby natin! Kasalanan ko to eh! Kasalanan ko kung bakit siya nawala! Dapat ako na lang yung namatay! Dapat hindi na lang si baby! Tama na. Wala kang kasalanan, Wena. Aksidente yung nangyari. Hindi aksidente yun! Hindi lang talaga ako nag-ingat kaya siya nawala sa atin! Walang may gusto sa atin na mawala si baby. Siguro hindi pa lang talaga to ang oras para makasama natin siya. Kaya huwag mo nang sisihin ang sarili mo sa pagkawala ni baby. Hindi nyo kasi ako naiintindihan dahil hindi kayo ang nagbuntis sa kanya! Hindi nyo naiintindihan yung sakit na nararamdaman ko ngayon! Hindi nga ako yung nagbuntis, pero akong tatay niya, Wena. Hindi lang ikaw ang nawalan, pati rin ako. Nawalan din ako ng anak. Pero ako pa rin yung may kasalanan kung bakit siya nawala! Hindi ko siya iningatan, Enrico! Hinayaan ko siya na mawala sa atin! Sorry! Sorry talaga! Kasalanan ko to! Sorry! Tama na. Walang may kasalanan kung bakit siya nawala. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Basta nandito lang ako, Wena. Kung iniisip mo na wala nang dahilan para magpakatatag ka, isipin mo lang ako. Isipin mo yung pagmamahal ko para sa'yo. Pangawakan mo yun. Mabuhay at magpakatatag ka para sa akin. Papa Dudut, kahit naman ako ay sinisisi ko rin ang sarili ko kung bakit nawala sa amin ang baby namin. Kinuwento kasi ni Wena na bago pa siya makahakbang pababa ng baitang ng hagdan ay nakaramdam siya ng pagkahilo. At yon ang dahilan kung bakit siya nahulog at gumulong pababa. Ang naisip ko noon ay dapat ay hindi ko hinayaan na buwaba ng hagdan si Wena ng mag-isa. Dapat inaalalayan ko siya o kaya dapat ay nag-set up na lamang ako ng pwede naming higaan sa may sala
para hindi na niya kailangang pang umakyat ng second floor ng bahay. May pagsisisi rin talaga ako noon pero hindi ko yon pinaramdam kay Wena. Kasi ayoko na maramdaman niya na pareho kaming pinanghihinaan ng loob. Gusto ko na kahit ako man lang ay maging lakas niya sa oras ng pagdadalamhati niya. Nang ma-discharge na si Wena sa ospital ay napansin ko na malungkot pa rin siya, Papa Dudut. At doon ako nagsuggest na mabuti pa siguro kung hindi na lang muna siya magtrabaho. Kaya namang i-cover ng sweldo ko ang mga gastusin sa bahay at gusto ko rin talaga na makapagpahinga muna si Wena at makapag-move on ng paunti-unti tungkol sa pagkawala ng baby namin. Pinag-isipan niya rin yon hanggang sa huli ay sumang-ayon na rin siya sa gusto kong mangyari, Papa Dudut. Ano? Masaya ka? Nasarapan ka? Ha? Bakit ngayon ka lang umuwi? Oh, aray! Ano ba? Bakit binato mo sa akin itong sandok? Ang sabi ko, bakit ngayon ka lang umuwi? Aray! Teka! Pati takip na kaldero binato mo sa akin? Ano ba problema mo? Ayaw mo talagang sabihin kung bakit ngayon ka lang umuwi, ha? Eto pa! Wena, ano ba? Hindi ka ba talaga titigil? Nag-text naman ako sa'yo na gagabayin ako sa trabaho, hindi ba? Kasi nga may overtime kami at maraming kailangan tapusin sa trabaho. Ang sabihin mo, may ibang babae ka lang na tinatrabaho sa labas! Saan na naman ba nanggagaling yung sinasabi mo, Wena? Eh di sana pala nag-reply ka sa text ko na ayaw mo ako mag-overtime para tinakasa ko na lang yung trabaho ko. Hayaan ko na lang na mapagalitan ako ng boss ko kaysa batuhin mo ako ng mga gamit dito sa bahay. Aminin mo na lang kasi na nambababae ka! Umamin ka na! Kasi sigurado ako na may iba ka ng kinalolokohan! Wala nga akong ibang babae. Kaya mo siguro ako pinahinto sa trabaho para magawa mo lahat ng gusto mo, no? Para hindi ka mahirapang makipaglandian sa ibang babae! Sabihin mo sa akin, sinong babae mo? Nasa opisina ba? Yung malanding Berna na yan ba? Sumagot ka, Enrico! Sumagot ka! Aray! Wena, tama na! Nakakasakit ka na eh! Tama na! Halika nga dito! Biniwan mo ako! Huwag mo akong yakapin! Tumigil ka na kasi sa pagbato mo sa akin ng kung ano-ano! Bitiwan mo kasi ako, sabi! Bitiwan mo ako! Aray! Enrico! Aray! Ah! Itong braso ko! Enrico! Dumudugo yung braso mo! Malamang! Kinalmot mo ako eh! Sorry, hindi ko sinasadya. Di sinasadya kahit kanina pa inaawat! Nadala lang naman ako ng galit ko. Pero wala ka naman talagang dapat ay kagalit sa akin. Wala akong ginagawang masama. O kahit anong kalokohan sa trabaho. Nag-overtime lang talaga ako. Bakit ka kasi inabot ng alas 11 ng gabi? Dati naman kapag nag-overtime ka, hindi ka inaabot ng ganitong oras. Sino ba kasi kinalolokohan mo ron? Sinong babae mo? Wala nga akong ibang babae. Ilang beses ko ba kailangan sabihin yun? Nagtatrabaho ako ng maayos para sa'yo at para sa ating dalawa. Kaya please naman, maniwala ka sa akin. Paano ako maniniwala kung alam ko na puro kasinungalingan lang ang lumalabas sa bibig mo? Kailan ba ako nagsinungaling sa'yo? Basta! Babae ako at hindi ako tanga! Alam naming mga babae kung kailan nagloloko ang asawa namin! At sigurado ako na tama ang lahat ng hinala ko sa'yo! Wena, sandali! Hindi pa tayo tapos mag-usap! Wena! Papadudod sa mahigit na 2 taon ng relasyon namin ni Wena, never akong nag-cheat sa kanya. Hindi ko talaga gawain yon at kahit pa sa ibang mga babaeng nakarelasyon ko noon ay never din ako nagloko. Hindi naman kasi talaga ako yung tipo na nagpapalit kaagad ng karelasyon o nagkakaroon ng mga side chick. Mataas ang respeto ko sa mga babae kaya hindi ko hahayaan ang sarili ko na masaktan sila. Isa pa ay malaki din ang takot ko sa Diyos at mula nang makasal kami ni Wena, pinangako ko sa sarili ko na kahit kailan ay hindi ko gagawin ang kasalanan ng pangangaliwa.
Pero sa kabila ng pagsusumikap ko na maging isang mabuting asawa ay parang hindi pa rin yon pinapahalagahan ni Wena. Palagi pa rin niya akong pinag-iisipan ng masama na hindi ko alam kung saan niya hinuhugot. Palagi niyang sinasabi na sigurado siyang may ginagawa akong kalokohan. Kahit ni minsan ay hindi yon pumasok sa isipan ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sinubukan kong kausapin ang masinsina ng asawa ko tungkol sa pagiging selosa niya. Naglalambing din ako sa kanya at pinaparamdam ko na siya lang ang nag-iisang babae sa buhay ko. Minsan maayos kaming nakakapag-usap pero madalas talaga na kapag tinutopak siya ay hindi ko siya nakakausap ng maayos. Hindi na siya nakikinig pa sa mga sinasabi ko. Naging madalas din tuloy talaga ang pagtatalo namin. Naging madalas din ang pananakit niya sa akin ng pisikal. Hindi lang kalmot ang nakukuha ko mula sa kanya, kung hindi pati na rin pasa sa braso, leeg at iba pang parte ng katawan ko. Medyo mabigat kasi talaga ang kamay ni Wena, lalo na kapag nagagalit siya. Yung galit siya na wala naman talagang batayan. Hindi na tuloy ako makapagtrabaho ng maayos kasi palagi kong iniisip na kailangan kong makauwi ng maaga. Kung ayaw ko na mag-away kami ni Wena. Palaging ang iniisip at nararamdaman niya ang pilit kong inuunawa, Papa Dudut. May overtime na naman kayo? Oo, kailangan eh. Anong oras ka na naman makakauwi? Baka mga past 10 na mamayang gabi. Ay nako, wag ka na lang kaya umuwi dito sa bahay. Diyan ka na lang tumira sa opisina nyo. Wena naman. Nagtatrabaho lang naman ako rito. Eh halos diyan ka na nga tumira eh. Sino ba namang matutuwa sa ginagawa mo na yan, Enrico? Pagkatapos ng linggo na to, wala na kami masyadong hahabulin na deadline. Kaya magiging maluwag na ulit ang oras ko sa trabaho. Sus, nagpapalusot ka pa. Ito namang misis ko talaga oh. Ano bang gusto mong pasalubong mamaya? Wala! Kasi gusto kong matulog ng maaga ngayon. Sige na, bye! Wena, sadali! Ay, binabaan na kagad ako ng tawag. Hulaan ko. Buraot na naman sa'yo si misis, no? Oo. Sabi na eh. Yokot na naman kasi ang mukha mo. Ewan ko ba sa asawa ko? Hindi na ako masyado makagalaw at makahinga ng maayos dahil sa kanya. Masyado na talagang praning yung asawa mo. Oh, eto palang kape. Dinalan kita para naman hindi ka antukin. Salamat, Joel ah. Teka, kalmot ba yung nasa braso mo? Ha? Oo. Pagaling na rin naman. Ang haba niya na. Saka ang lalim ng kalmot, pare. Sino may gawa niyan sa'yo? Yung pusa sa bahay? Pusa? Kailan pa kayo nagkaroon ng alagang pusa ni Wena sa bahay niyo? Hindi mo nga yun mapahawak ng kuting o pusa. May dumadayo kasi pusa sa labas ng bahay namin. Madalas ko siya pinapakain tapos isang araw, ayun, bigla na lang ako kinalmot. Enrico, sa akin ka pa ba talaga magsisinungaling? Kilala kita, kaya sabihin mo na sa akin ang totoo. Si Wena ang may gawa ng kalmot na yan sa'yo, no? Aaminin ko na. Oo, si Wena nga. Pero hindi naman niya sinasadya, pare. Pati ba yung mga pasadyan sa leg at kabilang braso mo hindi niya rin sinadya? Nadadala lang siya ng nararamdaman niya. Pero dapat hindi ka pa rin niya sinasaktan ng ganyan. Alam mo Enrico, hindi na tama yung ginagawa ng asawa mo sa'yo. Huwag mo ngayaan na magtuloy-tuloy ang trato niyang yan sa'yo, pare. Ganun naman siguro talaga ang mga babae kapag nagsiselos. Hindi napipigilan ng sarili nila. Iniintindi ko na lang si Wena bilang asawa niya. Oo, may responsibilidad tayong mga mister na intindi ng init ng ulo pagsiselos ng mga misis natin. Pero hindi kasama sa responsibilidad na yon ang maging punching bag nila. Hindi ko naman sinasabi na hiwalayin mo na si Wena. Pero sana kausapin mo siya tungkol sa bagay na yan, pare. Hindi pwede na palagi ka na lang niyang sinasaktan ng ganyan. Papa Dudut, hindi ko na naitago pa sa mga kaibigan ko o kaopisina ko ang ilang mga kalmot o pasa na meron ako sa tuwing magtatalo kami ni Wena. Pero hindi ko sinasabi sa kanila na si Wena ang may gawa noon dahil ayoko rin naman na mag-iba at sumama ang tingin nila sa asawa ko.
Palaging kung ano-anong dahilan na lamang ang sinasabi ko sa kanila. Pero dahil kailangan ko rin ang kausap sa kaibigan at kaopisina ko lang na si Joel, sinabi ang totoo. Sa kanya lang din ako nakapagkwento ng problema ko sa bahay namin ni Wena. Mas matanda kasi siya sa akin ng ilang taon. May asawa at 2 anak na rin kaya halos kuya na rin ang turing ko sa kanya. Mahusay din siyang magpayo. Lalo na kung usaping pamilya o buhay may asawa ang topic. Ayun nga lang ang hirap ding i-apply ng mga payo niya sa sarili ko o sa buhay mag-asawa namin ni Wena, Papa Dudut. Grabe! Ang lamig ng tubig ngayon! Enrico! Enrico! Bakit mo nilak tong pinto? Ay, sorry, hindi ko sinasadya. Nawala sa isip ko. Buksan mo tong pinto! Mamaya na. Kakasimula ko pa lang kasi maligo. Buksan mo sabi eh! Mamaya na nga pagkatapos ko dito. Nakapagsabon na ako eh. Buksan mo tong pinto kung ayaw mong gibain ko to! Bilisan mo, buksan mo na to! O teka, magbabanlaw lang ako saglit. Enrico! Ano ba naman tong misis ko? Ngayon pa talaga tinopa kung kailan naliligo ako. Makapagtapos na nga muna. Ano ba kasi yun at hindi ka makapaghintay na matapos ako maligo? Walang hiya ka! Ba't mo naman ako sinampal? Sinasabi ko na nga ba't niloloko mo ako eh! Ito na naman ba tayo? Hindi kita niloloko. At kahit kailan, hindi ko gagawin yun. Sinungaling ka! Sinungaling! Sinungaling! Aray, Wena! Titigil mo na nga yung pagkampas mo sa akin! Baka madulas tayo pareho dito sa loob ng banyo! Hindi ako titigil kasi hindi mo rin tinitigil ang panloloko mo sa akin! Hindi nga kita niloloko! Wala akong ginagawang kahit anong masama! Bakit ba nag-iisip ka na naman ng ganyan sa akin? Dahil nabasa ko sa laptop mo yung chat sa'yo ng babae mo! Sinong babae ba yung tinutukoy mo? Yung Trisha! Yung babaeng kachat mo tungkol sa kwarto na binook sa isang resort for next month! Ano? Doon kayo magpapakasarap na dalawa? Doon kayo mag-e-enjoy habang ako malapit nang masiraan ng ulo sa bahay na to? Sinasabi ko na nga ba tama talaga ang hinala ko sa yung leche ka eh? Tama yung kutob ko na niloloko mo ako! Na may ibang babae ka talaga! Paano mo nagawa sa akin to? Manloloko ka, Enrico! Napakawalang hiya mo! Aray! Aray! Nasasaktan na ako, Wena! Tama na! Tama na sabi! Bakit mo ako tinulak? Sinisigawan mo na rin ako ngayon? Sasampalin mo ako? O sige, bugbugin mo na ako kung yun ang gusto mo dahil wala nang masasakit pa sa ginagawa mong panloloko sa akin! Saktan mo na ako, Enrico! Saktan mo na ako! Hindi kita magagawa saktan dahil mahal na mahal kita! Pero ikaw ba, Wena? Mahal mo ba talaga ako? Oh, oo, syempre naman! Bakit palagi mo na lang ako sinasaktan? Bakit palagi mo na lang ako pinag-iisipan ng masama? Dahil takot ako na mawala ka sa akin! Ayoko nang mag-isa! Ayoko nang maiwan! Pero hindi mangyayari yun. Hindi kita iiwan kaya hindi ako mawawala sa'yo. Ikaw lang ang mahal ko eh. Eh sino yung Trisha na nag-chat sa'yo? Pinsan yun ni Joel. Pinakilala niya sa akin kasi manager yun sa isang resort na gusto ko sana puntahan natin sa birthday mo. Bakit kasi hindi mo binasa yung buong conversation namin? Makikita mo ron na yung reservation ko ay para sa ating dalawa. Para sa ating dalawa yon? Oo, para sa birthday mo. Kasi gusto kitang i-surprise. Kaya lang wala na. Hindi na surprise kasi nalaman mo na. Hindi mo babae yung Trisha? Hindi nga. Kung gusto mo, tawagan pa natin si Joel o kahit si Trisha para mapatunayan ko sa'yo na nagsasabi ako ng totoo. Wena, please naman. Maniwala ka na kahit kailan hindi kita niloko o lolokohin. Sorry kung nasigawan kita kanina, pero nakakapuno na rin kasi. Nakakarindi ka na. Nahihirapan ako sa pagsiselos at pang-aaway mo sa akin ng wala namang kahit anong dahilan. Mahal kita. Mahal na mahal. Kaya sana, huwag mong hayaan na magkasira tayo ng dahil dyan sa mga bagay na tumatakbo sa isip mo. Mga bagay na hindi naman talaga totoo.
Papadudot, nakita ko naman na nagsisi rin si Wena dahil sa mga pang-aaway na ginawa niya sa akin. Lalo na sa mga naging pananakit niya. Paulit-ulit kong sinabi sa kanya na mahal ko siya at kahit kailan ay hindi ko siya lolokohin. Sinabi ko na tutuparin ko ang pangako ko sa kanya noong araw ng kasal namin na siya lamang ang nag-iisang babae na mamahalin ko. At para sa peace of mind na rin niya ay tinawagan na namin ang pinsan ni Joel na si Trisha para sabihin kay Wena na totoo ang mga pinaliwanag ko sa kanya. Yung dapat na surprise ko para sa birthday niya, doon na siya tuluyang nakumbinse na hindi ko talaga babae si Trisha. Natuloy naman, Papadudot, ang pagbabakasyon namin sa isang resort ni Wena kahit pa nga dapat ay sorpresa yon para sa kanya. Nagpasalamat din siya sa akin noon at humingi ng tawad dahil sa mga naging pang-aaway at pananakit niya. Doon ko naramdaman na kahit papaano ay bumalik na ang totoong sigla ng asawa ko. At nang matapos ang bakasyon na yon ay naging maaliwalas na rin ang mukha niya kahit na papaano. Kaya lang may mga oras pa rin talaga na bigla na lamang pumapasok sa isipan niya ang takot na baka lokohin ko siya at ipagpalit sa iba. Doon na ako nag-decide na kausapin at kumbinsihin siya na magpatingin sa isang espesyalista. Nung una ay ayaw niya pero kalaunan ay sumang-ayon na rin siya. At doon namin nalaman na may pinagdadaanan pala siya noon na postpartum depression, Papadudot. Nakuha niya yon mula sa pagkamatay ng anak namin. At nang malaman ko yon ay mas lalo kong ginawang triple ang pagmamahal at pag-aalaga sa asawa ko. Pinaramdam ko na kahit wala pa mang kaming anak noon ay ayos lang basta kasama namin ang isa't isa. At dahil sa ginawa ko ay unti-unti na rin bumalik ang maayos naming pagsasama ng asawa ko. Ilang taon na rin mula nang mangyari ito sa buhay namin, ngayon ay masaya pa rin kami ni Wena kasama ang dalawa naming anak. Hindi ko na siya pinabalik pa sa pagtatrabaho at nag-focus na lamang sa pag-aalaga ng mga bata. Si Wena at ang mga anak namin ang palagi kong dahilan para magsumikap at magtrabaho. Papadudot, salamat po sa pagbibigay oras na mabasa itong sulat ko na ito. Dito ko na rin po tatapusin. Magandang gabi sa iyo at sa mga bumubuo ng Papadudot Stories. Sana'y may tambok mo ang kwento ko ng pagiging martir sa pag-ibig. Nagpasya akong i-share ito sa inyo, Papadudot, hindi para husgahan ako ng ibang tao kundi para makapagbigay ng inspirasyon sa lahat ng mga nagmamahal. Sabi ng marami, it is better to give than to receive. Nagmahal ako sa isang lalaki at para mapasaya siya, ay ibinigay ko sa kanya ang lahat maliban sa isang bagay. Hindi naman ako nagkulang sa kanya pero heto ang natamo ko. Kabiguan sa pag-ibig. Papadudot, ako si Marina, tunay kong pangalan, at nakatira ako dito sa Project 2, Quezon City. Involved sa akin si Ramonito Damayo, o mas kilala bilang Monty, pero mas prefer ko siyang tawagin bilang Ramon. Nakilala ko siya isang maaraw na linggo, taong 2010, noong magkita kami ng friend kong si Christine sa park malapit sa simbahan ng Tanawan sa Batangas. Guwapo, matangkad, malakas ang sense of humor at madaling kabagayan ng loob. Papadudot, nang makita ko siya ay para akong na-starstruck sa kanya. Nalove at first sight ako kay Ramon. Doon ay nagpipicturan kami sa park gamit ang phone ko. Pagkatapos noon ay kinuha ko ang kanyang cellphone number para maging textmates kami. Noong time na yon ay usong-uso pa ang text messaging at mga GMs. At yon ang nangyari. Dumalas ang pag-uusap namin via text. Doon ay naging magkaibigan kami hanggang sa naging close kami. Hindi naglaon ay niligawan niya ako. Mabilis ang mga pangyayari. Kahit na isang buwan pa lamang kaming magkakilala noon, sabi na niya sa akin na parang matagal na niya akong kilala. At saka gustong-gusto raw niya ako. Kumbaga, hindi na raw siya mapakali at hindi makatulog kakaisip sa akin. Unti-unti ako na raw ang bumubuo ng araw niya. Natawa pa nga ako noong
Una pero seryoso daw si Ramon. Ako na raw ang nagpapaikot ng mundo niya. Samantala Papa Dudut, inaamin ko na may lihim na pagtingin na rin ako sa kanya noon, na kaya hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Mabilis ko siyang sinagot at doon ay nagsimula ang makulay naming relasyon bilang magkasintahan. Papa Dudut, naging masaya naman ako sa unang 2 buwan ng pagiging magkasintahan namin. Sweet at mabait si Ramon. Palakaibigan din siya, yun nga lang Papa Dudut, hindi ko nagustuhan yon. Madalas akong magselos sa tuwing makakakita siya ng kakilala niya, tapos mag-uusap sila at may itsapwera lamang ako. Hindi ko alam kung bakit ako naging ganon. Sabi ko pa naman sa sarili ko na hindi ako magiging selosa. Pero nung nandyan na si Ramon at boyfriend ko na siya, hindi ko na makontrol ang sarili ko. Naging possessive ako. Ginawa ko ang lahat para masigurado kung hindi siya mawawala sa akin. Papa Dudut, masasabi ko namang naging mabuting girlfriend ako sa kanya. Binigay ko na ang lahat sa kanya maliban sa isang bagay, ang aking pagkabirhen, at yon ang madalas naming pagtalunan ni Ramon. Samantala isang gabi ay dinala ako ni Ramon sa kanyang tinutuluyan, ang bahay ng kanyang tita. Nakikita siya dito habang nag-aaral. Papa Dudut, kilala ko naman ang kanyang tiyahin, mabait ito at masasabi kong ka-vibes ko. Sa kabilang banda ay meron itong anak na nagngangalang Vernon. At hindi ko yon masyadong ka-vibes. Dahil na rin siguro sa sexually suggestive ito sa mga babae, kaya madalas ay iniiwasan ko siya. At sa tuwing makikita ako ni Vernon, hindi niya maiwasang magbitaw ng green jokes kung saan ay nagiging awkward ang lahat. Kaya nilalayo ko talaga ang sarili ko kay Vernon. At saka yun na rin ang gusto ni Ramon dahil maski siya walang tiwala sa kanyang pinsan. May history kasi sila ng agawan sa isang babae. At inamin sa akin ni Ramon na buti na lamang daw ako ang kusang umiiwas kay Vernon kasi nangangamba siya na baka agawin ako ng kanyang pinsan mula sa kanya. At yun nga Papa Dudut, isang gabi ay muli akong dinala ni Ramon sa bahay ng kanyang tiyahin kung saan siya nanunuluyan. O Ramon, kasama mo pala yung girlfriend mo, wika ni Verdon, pagkakita sa amin. Tamang-tama, kasama ko rin ngayon si Jenny. Sino si Jenny? Tanong ni Ramon sa pinsan. Bago ko. Excited na sagot ni Vernon. Sabay tingin sa akin ng malagkit. Tamang-tama, wala si mama ngayon gabi. Join kayo sa kasiyahan namin ni Jenny. Pag-ayapan nito sa amin. No thanks. Kayo na lang muna, nakangiting wika ni Ramon. Alam niya kasi ang ibig sabihin ng kanyang pinsan. Group sex. Sige na Monty, minsan lang to. At saka masarap sa pakiramdam. Pangungumbinsi pa ni Vernon sa aking boyfriend. Maya ka naman, Ber. Virgin pa tong girlfriend ko. Decente siya at hindi siya katulad ng mga babaeng na ikakama mo. Medyo napiko na noon si Ramon sa kanyang pinsan. Talaga? Virgin pa yan si Marina? Hindi makapaniwalang wika ni Vernon habang nakatingin sa akin. Medyo hindi ako mapakali noong mga sandaling yon kasi kung makatitig siya sa akin, para siyang nakakita ng masarap na pagkain at takam na takam siya. Tigilan mo si Marina, Vernon. Hindi mo siya matitikman, tandaan mo yan. Seryosong wika ni Ramon at halatang napipiko na. Tumawa lang ng malakas ang makating lalaki. Eto naman, hindi mabiro. Sabi nito sabay talikod at pumasok sa kwarto kung saan naroon si Jenny. At dahil nga halos 1 linggong mawawala ang tita ni Ramon, kaya siguradong susulitin ng pinsan niya ang pagkakataon. Napabuntong hininga na lamang ako at bumaling sa aking boyfriend. Bakit mo nga pala ako dinala dito sa bahay ninyo? Tanong ko. Pero binalik niya sa akin ang tanong. Ayaw mo ba ako makasama? Siyempre gusto kitang makasama. Sagot ko naman. Maya-maya'y kumuha siya ng mga pulutan sa ref at 4 na bote ng malaking bote ng beer.
At doon ay nagkwentuhan kami habang nagiinuman. Marina, since may ilang buwan na rin tayong magkarelasyon, alam mo na, magsyota tayo pero never mo pang pinatunayan sa akin na mahal mo ko. Maya-maya ay sabi niya sa akin, bahagyang lasing na siya ng mga oras na yon. Hindi lang naman sa sex pwedeng mapatunayan ang pagmamahal ko sa iyo. Nagbuntong hininga muna ako bago nagpatuloy. Hindi ko pa kaya, Ramon. Nagmamahal naman tayo, hindi ba? Sinusubukan pa rin niya akong kumbinsihin. Oo, mahal kita, Ramon, pero ibibigay ko lang ang sarili ko sa taong deserving. Sa taong mapapangasawa ko na, sagot ko. Hindi pa ba ako deserving sa iyo, Marina? Hindi mo ba ako nakikita bilang mapapangasawa mo in the future? Nagtatampo niyang tanong sa akin. Please, Marina, I love you. Handa naman kitang panagutan. No, pasensya ka na, Ramon, pero may prinsipyo ako sa buhay. Kasal muna bago sex. Buwang desisyon kong hindi ko isusuko kanino man ang virginity ko, maliban lamang sa aking asawa. Sa pagkakataong yon ay nainis na sa akin si Ramon. Parang hindi mo ako boyfriend, ha? Kung ganyan lang palang tingin mo sa akin, mabuti pa siguro mag-break na lang tayo. Teka, Ramon, hindi ko lang naibigay sa iyo ang gusto mo, makikipag-break ka na kaagad. Naiinis kong wika sa kanya. Tumayo na ang boyfriend ko sa kanyang kinakaupuan at binuksan ang pinto. Sige, umuwi ka na. Umuwi ka na nga sa inyo. Magpapahinga na ako, aniya. Okay, sige, uuwi na ako. Pero sana kung talagang mahal mo ko, igagalang mo ang desisyon ko. Bye, Ramon. Good night. Inis na inis kong sabi sa kanya. At gano'n na nga ang nangyari, Papa Dudut. Natatandaan ko pa nga noon na iyak ng iyak ako sa bus dahil doon. After that ay nag-iwasan muna kami sa isa't isa. Pero after a week ay muli niya akong kinulit na makipagbalikan ako sa kanya. At dahil mahal ko siya ay nakipagbalikan ako. Hindi na rin niya ako kinulit tungkol sa sex. Samantala dahil sa nagkabalikan kami, ay muli akong dinala ni Ramon sa kanilang bahay. Siyempre madalas kong nakikita si Vernon at wala itong tigil sa pangaakit sa akin. Ginawa ko naman ang lahat para iwasan ang lalaking yon. Pero itong si Vernon may pakay talaga sa akin. Sinundan niya ako kung saan ako magpunta. Hanggang sa isang araw, sinundan niya ako noon pagkatapos ng trabaho ko. Sa buntong yon ay sumabog na ako. Ano bang kailangan mo sa akin, ha, Vernon? Kumpront ako sa kanya. May boyfriend ako tapos sunod ka ng sunod sa akin. Anong iisipin ni Ramon kapag nakita niya tayong magkasama? Dagdag ko pa. Gusto ko lang namang makipagkaibigan sa iyo at saka birthday ko naman. Tara, treat kita. Pag-aya niya sa akin. Pero humindi ako. Yun nga lang ay mapili talaga itong si Vernon kaya sa huli pumayag na lamang ako. Dinala niya ako sa isang bar-restaurant. Umorder siya ng beer at mga pagkain. Inalok niya sa akin ang isang beer pero ayokong malasing kaya humindi ako. Pero mapili talaga si Vernon. Sa huli tumikim na lamang ako. Nagkwentuhan kami hanggang sa hindi ko namalayan na nakarami na pala ako ng inom. Mamayang kaunti ay nanigarilyo si Vernon sa harapan ko. Okay lang yun sa akin kasi smoker din si Ramon. Pero nang hindi na ako makahinga dahil sa usok ay nag-CR muna ako. Bumalik na lamang ako after 5 minutes. Bumungad sa akin ang kakaibang ngisi ni Vernon. Inumin mo tong beer, dali, mauubos na ito. Pag-aaya niya sa akin. Ako naman tong si tanga, ininom ko ang natitira kong beer. Nagkwentuhan pa kami ng ilang minuto hanggang sa makaramdam na ako ng pagkahilo. Hanggang sa bigla na lang akong nawala ng malay. Hanggang sa bahagyang bumalik ang ulirat ko at nakita ko ang sarili ko na nasa kama. Hubot-hubad at nakapatong sa akin si Vernon. Kaya ako nagising dahil sa hapdin ang nararamdaman ko habang pinapasok ni Vernon ang kanyang pagkalalaki sa katawan ko. Pero ang pinagtataka ko sa aking sarili ay hindi ako pumalag noon at sa halip ay hinalikan ko pa si Vernon. At kahit masakit ay nasarapan ako sa kanyang ginagawa sa akin. Hanggang sa makaraos kami. Kinaumagahan ay saka ko napagtanto ang lahat.
Binala pala niya ako sa motel at nawalan ako ng malay dahil nilagyan pala ni Vernon ng upos ng sigarilyo ang iniinom kong beer. Pero higit sa lahat ay nakaramdam ako ng matinding guilt kasi pinagkait ko sa sarili kong boyfriend ang aking virginity. Tapos si Vernon lang pala ang makakakuha nito. Pagkatapos noon ay nahiya na akong humarap kay Ramon na siya namang pagtataka ng boyfriend ko. Sinubukan ko makipag-break pero makulit si Ramon. Ayaw niyang maghiwalay kami kaya no choice ako kundi ang aminin sa kanya ang katotohanan. At first ay hindi makapaniwala si Ramon na basta-basta ko na lamang ibinigay ang virginity ko kay Vernon. Pero nag-sink in din sa kanya ang lahat. Nagalit siya sa ginawa kong pagtataksil kaya tuluyan na kaming naghiwalay noon. Sa kabilang banda, kahit na break na kami ay patuloy pa rin ang pagkikita namin. Tulad na lamang isang gabi sa mismong kaarawan ko. Bukod doon ay nagse-celebrate din kami kasi yung kapatid kong panganay si Ate Marie ay nakapasa sa CPA board exam. Nag-prepare ng malaking handaan ng aking mga magulang at imbitado ang lahat ng mga taong mahalaga sa pamilya namin. Papadudot umupo muna ako sa sulok habang nagkakasiyahan ng mga bisita. Naisipan ko namang mag-browse ng Facebook at doon ay nakita ko ang notification ni Ramon na on his way na raw siya sa bahay namin 30 minutes ago. Ewan ko ba pero napangiti ako hanggang tenga nang mabasa ko yon. Maya-maya ay natanaw ko na lamang na palapit na siya sa akin. Marina, long time no see. Bati niya sa akin. Kumusta ka na? Eto, okay naman ako. Matipid kong sabi sa kanya. Sinumpong kasi ako ng hiya ng mga sandaling yon. Samantala, inoobserbahan ko ang ex-boyfriend ko. Aaminin ko, Papa Dudut, I was hooked sa new look ni Ramon. Tingin ko kasi ay mas gumwapo siya kaysa noong kami pa. Maybe dahil siguro sa masayang buhay niya o love life. Ikaw, kumusta naman? Matagal na rin akong hindi nakibalita sa iyo. Simula nung breakup natin. Ano? Meron ka na bang ibang pinalit sa akin? Curious na tanong ko sa kanya. Kung iniisip mong nagkaroon ako ng girlfriend after ng breakup natin, nagkakamali ka. I'm loveless. Ikaw pa rin kasi ang nasa isip ko pagtatapat niya. Siyempre naging uncomfortable ako pagkarinig ko noon. Bukod kasi sa nabigla ako ay dinideny pa rin ang isipan ko na mahal ko pa rin si Ramon. Nanliligaw ba sa iyo si Vernon? Tanong ni Ramon sa akin. Umiling ako. Naku, hindi ko siya type. Ilang beses ko na siyang binasted. Ibang manliligaw, nag-entertain ka na ba? Usisa niya sa akin. Hindi, gusto ko mag-focus muna sa trabaho ko sa halip na love life. Kwento ko. Para namang nakahinga ng maluwag si Ramon nang marinig niya yon. Pagkatapos noon, Papa Dudut ay nagkwentuhan pa kami. Actually, hindi na namin namalayan na may mga bisita pa pala ako na dapat asikasuhin. Pero buti na lamang at nandyan sina Mama at Papa to get me covered. At yun nga, Papa Dudut, naging masaya ulit ang communication namin ni Ramon. Until nabalitaan ko na lamang isang araw na kinailangan niyang bumalik ng probinsya para gampanan ang tungkuling inata sa kanya ng kanyang mga magulang. Simula noon, Papa Dudut, ay nawala ang komunikasyon namin ni Ramon. Wala na rin ako naging balita pa sa kanya. Nang mga panahong yon ay nakamove on ako. Wala na akong pagmamahal na natira pa sa lalaking yon. Pero Papa Dudut, sinubok ako ng tadhana. Isang araw, nag-text si Ramon sa akin at ibinalita niyang namatay ang inay niya. Ang mali ko lang ay pumunta ako sa burol para sana dumamay sa kanya pero hindi ko akalain na gagamitin niya ang sitwasyon para makuha ang loob ko. Nagulat din ako na ipinakilala niya akong girlfriend niya sa mga kamag-anak niya. Samantala pagkalibing sa nanay niya ay muli akong sinuyo ni Ramon at doon ay muli kaming nagkabalikan. Masaya na sana ang pagsasama namin pero patuloy pa rin siya sa pagpilit sa akin na isuko ko na sa kanya ang aking katawan. Pero Papa Dudut, patuloy ako sa pagtanggi at nauwi yon sa palaging tampuhan. Hanggang sa isang araw, sa bahay na naman ang kanyang tiyahin.
Naabutan ko doon si Vernon pero walang kumustahang naganap. Siyempre nagkahiyaan kami. Walang imikan. Ito namang si Vernon panay parinig na kesyo mas gugustuhin na lang daw niyang magpare kesa makita kami ni Ramon na masaya. Pagkatapos ay padabog itong umalis. Sa kabilang banda, hindi ko na yon pinansin. Pero aaminin ko papadudot sa pangalawang pagkakataon ng relasyon namin ni Ramon ay hindi na ako naging masaya. Ewan ko ba? Para kasing nakukulangan ako. Parang may hinahanap ako na wala sa boyfriend ko. Minsan ay napapaisip ako kung tama ba ang desisyon kong binalikan si Ramon. Iniisip ko talaga noon kung ano ba talaga ang dahilan bakit parang na-out of love na ako sa kanya. Hanggang sa isang araw ay nalaman ko ang kasagutan si Vernon. Aksidente kami nagkita ni Vernon sa mall at inaya niya akong kumain sa fast food. Nilibre niya ako, dapat ay tatanggi ako pero hindi ko magawa. Kaya sumama ako sa kanya. Nagkwentuhan kami tapos nanood ng sine. Yung pinapanood naming sine, yung walang masyadong nanonood. Habang nanonood ako ay bigla akong napalingon kay Vernon na nakatingin din sa akin. Mamayang kaunti ay hinalikan niya ako. Gumanta rin ako ng halik then he teased me. Nakaramdam ako ng arousal. Pagkatapos naming manood ng sine ay nag-check-in kami sa motel. At doon ay niromansa ako ni Vernon. We made love. Hindi lang isang beses kundi nasa 4. Nag-ring noon ang cellphone ko at nakita kong si Ramon ang tumatawag pero hindi ko sinagot. At sa halip ay kay Vernon ako nag-focus. Hanggang sa makaraos kaming dalawa. Marina, handa ako magbago para sa'yo. Mahalin mo lang ako. Ako na lang ang mahalin mo, wag na si Monty. Tila pagmamakaawa ni Vernon sa akin. Tahimik lang ako noon at hindi nakapagsalita sa labis na pagkagulat. Dali-dali akong naligo at nagbihes pagkatapos ay iniwan ko si Vernon sa motel room namin habang umiiyak. Sa kabilang banda, nag-inuman lang kami ni Ramon at kumain ng pulutan habang nanonood ng pelikula sa TV sa kanilang bahay. Wala sa bahay si Vernon kaya walang nagpapakaba ng dibdib ko. Makalipas ng ilang oras ng panonood ay may sinabi sa akin ng boyfriend ko. Marina, mahal mo ba talaga ako? Tanong niya sa akin. Oo naman Ramon, mahal na mahal kita. Hindi mo ba nararamdaman yon? Sagot ko naman sa kanya. Kung mahal mo talaga ako, ibibigay mo sa akin ang gusto ko. Pagpapatuloy ni Ramon at tila nangaakit ito sa akin. Medyo nawala ang komportable ko. No Ramon, I'm sorry, hindi ko kaya. Sabi ko sa kanya. Anong hindi mo kaya? Marina, napakalit lang ang hinihiling ko sa'yo. Hindi mo pa ako mapagbigyan. He keep on insisting sa gusto niyang mangyari. Pero buo pa rin ang desisyon ko. Pakakasalan naman kita pagkatapos nito, pagpapatuloy pa nito. Hindi ako noon kumibo kaya nape ko na si Ramon. Pag sa akin, nag-aalinlangan ka makipag-sex pero pagdating kay Vernon, walang kabog-abog na ibinibigay mo sa kanya ang katawan mo. Wika niya na may halong galit. Sa puntong yon, ilang minutong nanaiga ang katahimikan sa aming dalawa. Hindi ako kumibo noon kasi sobrang guilty ako. Hanggang sa muli siyang nagsalita. Nagdadrama. Alam mo Marina, masakit itong ginagawa mo sa akin. Parang hindi boyfriend ang tingin mo sa akin, ang sama mo. Papadudot kahit na anong pilit sa akin ni Ramon, ay humindi talaga ako. Kaya nagsimula na siyang manlamig sa akin. Makalipas ang isang buwan kapag nagkikita kami ay palaging busy siya sa pagtitext at ayaw din niyang ipahawak sa akin ang cellphone niya. Nang mga araw na yon ay lantaran na niyang ipinapakita sa akin na nakikipag-textmate siya sa iba. Papadudot sapat na yon para maalarma ako. Pakiramdam ko ay hindi na niya ako nirerespeto. Pagkatapos ng ilang araw pa ay iniwan na lamang niya ako ng walang dahilan. Hindi man lang siya nakipaghiwalay ng formal sa akin. Wala na siyang naging komunikasyon pa sa akin. Sinikap kong mag-move on, kinalimutan ko si Ramon at iniwasan ko na si Vernon.
Samantala ay nagkaisa ang dalawa kong pinsan na mag-organize ng blind date sa amin ni Ryan. Dahil sa mapilit ang dalawang bruha ay napapayag nila ako. Dumating naman ang gabi ng aming blind date ni Ryan at masasabi ko namang it's a success. Mabait si Ryan, magaling magsimula ng usapan at higit sa lahat ay pakikinggan ka. Sa totoo lang, Papa Dudut, kung wala lang si Ramon sa buhay ko, si Ryan ang pipiliin ko dahil bukod sa mabait ito, ay nagpakita na rin ito ng interes sa akin. At alam kong tatagal kami kasi pareho kami ng paniniwala. Nakasal muna bago sex. Sa kabilang banda nang malaman ito ng dalawa kong pinsan ay tuwang-tuwa sila para sa akin. We even celebrate sa isang mamahaling restaurant. On the other hand ay nagpatuloy ang communication namin ni Ryan via messenger at paminsan-minsan ay nagkikita rin kami. Weeks have passed, naging close na kami ni Ryan. Meanwhile, habang masaya na ako sa bago kong tinatahak na love life, ay isang masamang balita ang aking natanggap. Nasaksak si Ramon at nasa kritikal siyang kondisyon. Papadudot supposed mansa rin namin ni Ramon noong mangyari yon. Sa totoo lang ay nanlumo ako nang malaman ko yon. Naawa ko kay Ramon dahil kahit papaano ay mahal ko pa rin siya ng mga panahong yon. Kaya wala akong inaksayang panahon at agad ko siyang pinuntahan sa ospital sa Tanawan kinabukasan. Pero Papadudot, hindi naging maganda ang muling pagkikita namin ni Ramon sa ospital dahil ayon kay Vernon, naging mainitin ang ulo nito at walang sinasanto kahit pa mga nurses na umaalalay at nag-aalaga sa kanya. Ngunit hindi pa rin ako natatakot at sa halip ay sinubukan ko pa rin lumapit. Nga pala, may dala akong mga prutas at pagkain para sa iyo. Wika ko kay Ramon. Hindi ko kailangan yan. Sigaw sa akin ang aking boyfriend. Ramon, ano ba? Huwag ka naman ganyan kay Marina. Pasalamat ka at naalala ka pa ng tao. Saway naman ni Vernon sa kanyang pinsan. Halatang nauubos na ang pasensya niya sa aking boyfriend. Isa ka pa? Sinabi ko bang alalahanin niyo ko? Hindi naman, di ba? Galit na sagot nito sa amin ni Vernon. Alam mo, sumusobra ka na. Palagi ka nalang sumisigaw at nagmumura sa amin. Palagi kang galit at hindi marunong makiusap sa mga nag-aalaga sa iyo. Alam mo, pasalamat ka pa at may nag-aalaga sa iyo. Sumabog noon si Vernon. Sa kabilang banda ay naiyak lamang ako habang sigaw ng sigaw si Ramon habang pinapalayas niya ako. Nagpatuloy sa kanyang galit si Vernon. Akala mo kung sino ka? Lahat na lang ng mga bantay mo pinapahiya mo. Pilit ka na lamang naming inuunawa. Pero Ramon, may hangganan din ang pasensya namin. Isuksok mo sa kukote mo na kung hindi dahil sa amin ay matagal ka ng patay. Wala kang karapatang sabihin yan sa akin. Ikaw ang dahilan, Vernon, kaya nagkakaganito ako. Sinira mo ang buhay ko. Naibulalas ni Ramon habang naiiyak. Inagaw mo sa akin si Marina. Inagaw mo sa akin ang babaeng pinakamamahal ko. Nagkatinginan kami ni Vernon at aaminin kong nakaramdam ako ng labis na guilt ng mga sandaling yon. Ngunit nagpatuloy lamang sa pagsigaw si Ramon kahit pa nakakaistorbo na siya sa ibang mga pasyente sa ward. Nagpuntahan na rin ang mga nurses at doktor sa amin para alamin kung ano ang nangyayari. Dahil doon ay nagpasya na lamang akong umalis dahil hindi ko na kayang masaksihan si Ramon sa ganong kalagayan. Papadudot, naunawaan ko naman ang lagay ni Ramon dahil 4 na saksak din ang natamo niya at mahirap ang kalagayan niya dahil hindi siya makatayo at may tubo pang nakakabit sa baga niya dahil siya ay nahihirapang umubo at huminga. Pero minsan ay nakakaubos din siya ng pasensya. Masakit sa akin na ipagtabuyan niya ako. Papadudot, umiyak ako pagkatapos noon. Hindi ko kasi akalain na magagawa sa akin yon ni Ramon. Samantala nang makalabas siya sa ospital ay pinagpatuloy ko ang pagte-text at pagtawag sa kanya. Pero palagi niyang binababa ang kanyang phone o di kaya ay hindi niya nare-replyan ang mga text ko. Hanggang sa isang araw, nalaman ko na lamang na may girlfriend ng iba si Ramon. Siyempre nasaktan ako dahil na-realize ko na in love pa rin ako sa boyfriend ko. Yun nga lang ay kailangan ko siyang i-give up dahil may iba na siyang mahal.
Tinis ko ang sakit, Papa Dudut, pero mahirap talagang makamove on. Idinaan ko na lang sa pagkain ang lahat ng frustrations ko. Akala ko noon kapag mahal mo ay ipaglalaban mo pero wala akong nakitang dahilan para ipaglaban si Ramon. Narealize ko na sayang lang ang mga luhang sinayang ko ng dahil sa kanya. Sayang ang anumang effort na ginagawa ko para sa kanya at sa aming relasyon. Pinilit ko siyang intindihin noon pero ako pa ang iiwanan niya. Sa kabilang banda hindi naman ako desperadong habulin siya. Kinalaunan ay nakalimutan ko rin si Ramon at unti-unti akong bumangon. Sa ngayon, Papa Dudut, ay single ako at masaya ako doon pero hiling ko na sana sa Diyos na ibigay niya ang nararapat na lalaki para sa akin. Na kahit kailan ay hindi ako paluluhain at mamahalin ako ng buong tapat at walang hinihintay na kapalit. Papa Dudut, minsan akong nagmahal at nagkamali. Pero ang pinakaimportante sa lahat ay nagsisi ako at natuto sa mga pagkakamaling nagawa ko. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Sana'y kapulutan ng aral ang kwento ko. Maraming salamat and more power and God bless. Lubos na nagpapasalamat, Marina. Nagpapasalamat kami sa iyo, Marina, dahil kami ang iyong napiling pagkatiwalaan ng iyong totoong kwento ng pag-ibig. Minsan sa buhay natin, nagkakamali tayo ng desisyon sa buhay. Pero ang mahalaga lang naman, natututo tayo sa ating pagkakamali at hindi na natin yon ginagawa. Siguro hindi talaga si Ramon ang nakatakda sa iyo. Pero huwag kang mag-alala dahil darating din ang tamang pag-ibig sa buhay mo. Basta maghintay ka lang at ipaubaya ito sa Panginoong Diyos.